Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang umaga po Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa ating programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Jerome Toledo, pansamantalang umuupo sa main host po ng ating programa na si Mr. Ray Sampang. At syempre po, ang Global na Tayo ay napapanood live na live sa ating Facebook page. I-type nyo lamang po sa inyong Facebook browser, Radyo Pilipinas World Service. At kami rin po ay inyong napakikinggan din sa inyong mga app na tinatawag nga sa Evox PBS Receiver app. I-download nyo lang po yan sa Google Play Store o di kaya sa Apple App Store. At ngayon po ay araw ng Martes, ika-15 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Makasama po ninyo ako sa loob ng mahigit 30 minuto hanggang alas 11 po tayo para pag-usapan ng mga balita at impormasyon na talagang pinag-uusapan ng mga Pilipino sa loob at labas ng ating bansa. At syempre, idadagdag na natin dyan ang mga pandaigdigang konteksto. At sa unang bahagi po ng ating programa, syempre, masabi naman natin na pandaigdigang konteksto ay ipinatupad na ng Trump administration ang mga taripa sa kani-kaniyang bansa. At syempre hindi ligtas dyan ang ating Pilipinas. Partikular itong 20% tariff rate na ipinataw sa atin ng Trump administration sa ating bansa. At syempre ang economic team ng Pangulo ay makikipagnegosasyon nga upang mapababa itong tariff rate na ipinataw sa atin, itong 20%. At ngayong linggo kasi ay nakatakdang magtungo ang economic team ng Marcos Jr. administration sa Estados Unidos upang i-renegotiate itong 20% tariff rate na ipinato sa atin sa Pilipinas na mas mataas ng 3% kumpara sa 17% na unang ipinataw sa atin noong Abril 2. Sa tinatawag nga nila na Liberation Day announcement ni US President Donald Trump. At ito, concern kasi ang ating pamalaan sa ipinataw na taripa na yan sa kabila ng kanilang pagsisikap at pakikipagdialogo sa mga counterparts nito. At syempre nitong Marso ngayong taon, nagpahayag naman ng pangamba ang isa sa mga pinakamalaking organisasyon ng mga exporters dito sa bansa na hindi maabot ng bansa ang target nitong revenue ngayong 2025. At ayon sa grupo, hindi magiging madali na abutin ang target na mahigit 113 bilyong dolyar sa ilalim ng Philippine Development Plan at ang 143 bilyong dolyar sa ilalim naman ng Philippine Export Development Plan. At syempre upang makakuha tayo ng mga impormasyon at mga paglilinaw ukol dito sa isyong ito, makakasama natin ngayon ang presidente ng Philippine Exporters Confederation o PhilExport. Walang iba si Mr. Sergio Ortiz Luis para pag-usapan natin ang isyong ito tungkol sa taripa. Siyempre, naapektuhan na ang ating mga exporters dyan. Magandang umaga po, Sir Sergio. Jerome Toledo po sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Jerome. Magandang umaga rin sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Okay, so nabasa ko po sa isang Inquirer article na ito pinublish noong nito pang Marso ngayong taon. Itong forecast nyo na may hirapan na abutin ng Pilipinas ang target sa export aspect. Pero sa kasalukuyang sitwasyon na nakikita natin ngayon, itong mga nakarang linggo nagpataw nga ng 20% tariff si US President Donald Trump sa lahat ng exports ng Pilipinas patungo dyan sa Estados Unidos. Ganito pa rin ba ang inyong pagtaya, Mr. Sergio? Actually, ang problema namin yung 17% to 20%, hindi naman malaki yun, ano?
Yun kung advantage pa tayo sa mga kalaban nating nag-export sa US. Ang problema lang na nakita namin, meron mga ibinagsakan tarifa. Tayo tinaas ng konti lang naman yun. Pero yung the like of Vietnam, na nasa 46%, ginawan 20%. Meron pa mga iba, Libya, Iraq yata, at saka Moldova, yung mga example, binaba ng mga 9. No? Ang worry lang namin, kasi right now, hindi pa tayo apektado yan. Yung isang paglalabanan natin ng Vietnam Purisa sa US, yung electronics, exempted pa ngayon yan. No? Ang problema, pag nawala exemption, hindi natin kaya labanan ng Vietnam. Kahit anong bago lumabas ng mga tarifa na to, talagang tinatalo na tayo ng Vietnam. Ano? At meron na inherent problem tayo na wala sila. Purisas, mataas na elektrisidad natin sa manufacturing, na sila medyo kaya nila yung presyo, saka maganda naman sana yung problema natin, yung expensive doing business. Dahil tinatag yung ARTA, unti-unti na nang nawawala yun. Ano? So, yun sana, ang worry lang namin, baka mamaya, yung mga iba ng kalaban natin sa US, ibagsak din yung taripa, hindi tayo makakalaban. Sana, yun nga, nire-remind niya lang namin yung ating mga negotiators. We're very good negotiators, The fact that na tayo pa rin yung pangalawang pinakamababa sa taripa na yan next to Singapore, that's ang problema nga lang, wala silang masyadong bala sa negosasyon, dahil yung mga leverage na natin, tayong talagang best ally ng US dito, without them asking, we already gave, like Alisawa, ay isang worry ng Trump administration, yung dollarization, baka lumipat. Pangalawa, yung sasali sa BRICS. Yung mga ibang countries na medyo matataas dahil sumasali sila, pag sinabi na hindi na kami sasali o hindi na kami sa dollar, baka ibagsak yung mga yan. Yung taripa nila. Yun ang worry namin. Kaya sinasabi nga namin sa negotiation, pag pumunta sila, magkagaling naman sila Secretary Federico at saka Secretary Roque, kulang lang sila sa bala, siguro magagawa natin dyan. Keep on reminding them na yung mga ino-offer iba, ito kasi geopolitics na to, pinag-usapan dito yung mga ino-offer iba, binigyan na namin sa inyo. Di ba? Kami yung best alay, huwag yung kakalimutan yan. Palagay ko naman, pagka gano'n ang entrada natin, palagay ko naman makukuha. Lalo pa kapag pumunta si Presidente, inulit yan, sigurado mabibigyan tayo na they will look at us in the right perspective. Mr. Sergio, itanong ko lang kasi sinasabi mo kulang sa bala. Ano yung tinutukoy mo dito na kulang sa bala? Ito ba yung advantage natin, Mr. Sergio? Well, actually, kasi nga, tayo yung hindi tayo nagbabanta na we will leave the dollar. Hindi tayo nagbabanta na we will do BRICS. Although ibitado tayo, sila ibitado. Yun sila, basta sinabi nila hindi kami sasama, okay na yun. Tapos, meron din tayo mga geopolitics na pwede i-negotiate. Halimbawa, marami tayong EDCA sites dito. Bumibili tayo ng mga military equipments ng magtatayo pa tayo ng manufacturing plant ng ammunition dito. Pagka yan, in-offer na ginawa na natin, pagka yan may nag-offer sa kanila ng mga yan, sigurado magsakang taripa ng mga yan. Yan ang kinatatakot ko. Yung bala natin na ibigay na natin sa kanila, sila meron pa mga ganun. Dahil tayo nga yung alay dito, kaya i-remind lang natin sila, ang US, na kami, being your best ally, talagang kasabay na,
yung mga ino-offer ng iba sa inyo, Ay. Oh, okay. So, naputol lang linya natin kay Mr. Sergio Ortiz Luis, ang presidente ng Philippine Exporters Confederation. So, susubukan nating siyang tawagan ulit. Eto, nagbabalik na ulit si Mr. Sergio. Pasensya na po sa line na cut. Go ahead po, Mr. Sergio. yun ang sinasabi ko. Yun ang sinasabi ko, kulang sa bala kasi masyado maganda relasyon natin from the very start. Assume na ng US yung mga yun, nakakalimutan nila na ito baka yung offer ng iba magiging konsiderasyon, tayo, naibigay na natin sa kanila yan. So dapat yan, i-remind lang. Lalo na pag si Presidente nag-remind sa kanila na yung samahan natin walang tatalo yan ever since. Palagay ko si Trump will find a way. Although alam mo, iba ugali Oo. Napapansin nga natin yan. I think yung mga negotiators niya will find a way. Ayan. Okay. So, yun nga po, ano po yung inyong nakikita rito sa hakbang ng ating pamahalaan sa punto de vista ng inyong grupo? Ngayong linggo kasi magtutungo ang economic team ng Pangulo sa Washington upang talakayin itong renegotiate itong 20% tariff rate. Yun yung sinasabi namin na huwag sana silang mag-o-offer pa ng masyadong dahil tayo pwede namang i-remind lang natin sila na yung mga samahan natin dapat yun dahil tinitingnan din naman ibang bayan yan. Na pag tayo who is the best ally naargabyado yan, may problema rin sila. Kaya dapat yan. Kasi wala na akong alam na i-offer natin like for instance, yung ginawa ng Vietnam, in-offer sila ng pre-entry zero tariff yata. Yan Hindi ko alam hindi natin kaya i-offer yun dahil pag in-offer natin zero tariff sa agricultural products for instance, mayayari mga farmers natin. Papasukan tayo ng lahat ng produktong galing sa US na hindi makakalaban yung mga farmers natin dito. Okay. So, eto, segue lang ako ng konti, Mr. Sergio. So, basically, sino po ang sumasalon nito mga pagtaas ng taripa? Ang exporter po ba o ang mga consumer natin? Well, basically, exporter sa US consumer. Pero pwede tayo magtaas pa ng presyo dahil kung ang kalaban natin hindi na kaya magtaas ng presyo, tataasan lang natin ang presyo natin sa US. Sasalunod yung consumer sa US. Pero tayo, kung hindi natin kaya itaas dahil mayroong mas mababa sa ating, mas kaya magtaas din ang presyo, matatalo tayo. Mawawalan tayo, yung mga exporter natin, mawawalan ng merkado, mawawalan ng trabaho iba, maghihinto yung iba. Okay. So, ito nga, maraming headwinds ngayon ng export sector. Sabi nga ng Vice President ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa isang interview ng Billionaire News Channel, hindi sila handa at nagulat nga sila sa desisyon ng US government na magpataw ng 20% tariff. So, ano po ba ang nakikita ninyong mga solusyon upang ma-survive natin ito mga ganitong uri ng mga pagsubok sa ating export sector? Well, ever since for the last few decades, ang export wala naman akong halos tulong sa gobyerno. Hindi lang ngayon noong araw pa. Lip service. Dapat na in-charge yan, primary in-charge, DTI. Magkano ba budget ng DTI? Ang daming expectations sa DTI, yung to balance the prices here, to develop industries, to export, napaka-pathetic ng budget. So halos wala. Pagka tayo wala tayong development ng product sa R&D, yung to develop other market, wala rin budget. Even nga sa mga exhibition, sa mga marketing, wala halos budget ang compared to our competitors, napakakawawa ng ating pagka meron halimbawa malaking exhibition sa ibang bansa,
yung booth natin ay mukhang kawawa. Mm. Dahil wala tayong mga pondo. Yung mga sumasali, wala naman subsidy. Napakamahal sumali. Yun ang sinasabi namin. Stop doing lip service to export. If you want to take it as a investment, let's invest in export. At yan, noong 1989, dahil si Presidente FBR nagseryoso na sa export, he declared export as the linchpin of economic development. At the height of some crisis doon, military crisis, noong 89, ang export natin lumaki ng 21%, the biggest not in the whole world, at least in Asia, the biggest 21% growth. Tapos, share ng export sa GDP noon, more than 50%. Ngayon, paliit na paliit. Tsaka yung growth rate natin naiiwanan ng karating bansa natin. Okay. Yun ang sinasabi natin. You want export to prosper, you want trade to prosper, na hindi natin iniintindi masyado yung mga tarif na yan, competitive tayo, we invest in export. Okay, pero ito nga sinasabi ninyo, Mr. Sergio, ito po ay dating sitwasyon. Pero kamusta po ngayon? Wala halos walang pinagbabago konti-konti lang yung budget. Yung DTA budget last year, nabawasan pa ka Okay. Oo. So, ito siguro yung magiging panawagan natin sa DTI at sa ating mga mambabatas na. Hindi sa DTI. Kongreso, yan. Lagyan nila ng budget at kaliwat kanan nagpapabigay tayo ng pera, ayuda, wala naman kami problema ron. Ang problema, ayaw nila mag-invest sa gagawa ng trabaho para mabawasan yun. Pagpapabigay natin ng ayuda. Ayun, okay. So, eto, na-mention nyo nga na may mga, may mga problema pa, may, sasabihin na natin, may underinvestment dito ang pamahalaan sa export sector. So, kung kayo pong bibigyan ng pagkakataon na makapagpresenta sa pamahalaan ng solusyon sa isyong ito, ano po ito? Well, meron tayong ginagawa export development plan every year. Meron na naman bago. Yung suportahan nila yung nasasayang yung export development plan, pati mga strategy, pati wala nga suporta. Okay. So, basically, kailangan lang talaga ng suporta dito ng pamahalaan. Yes. Okay. So, eto nga, Okay, so, yun nga ang kailangan natin pagtuunan ng pansin dito, Mr. Sergio. Ito kasing Trump administration kasi ay nagpapatupad nga ng mga pulisiya sa ekonomiya na syempre nakakaapekto sa ating lokal na ekonomiya naman. At ito, nararamdaman na natin mga ganitong taripa na ipinapataw sa atin ng Amerika. Panghuling mensahe na lang po, Mr. Sergio, ukol sa issue nito. Yun siguro, yung sasabi ko, there are two areas that we have been neglecting and just paying lip service. Ito yung export tsaka yung SME support natin na hindi na ang SME will be the backbone of economic development also, pero hindi na susunod yun. Sa lahat ng buong pinaka-underbank yung mga SME natin. Let's look at export and SME so that we can really move our economy forward. Okay, very well said. Okay, maraming salamat po Mr. Sergio Ortiz Luis, ang presidente ng Philippine Exports Confederation of PhilExports sa pagsama sa aming programa at syempre may bahagi ang inyong mga saloobin ukol dito sa isyung ito ng taripa na ipinataw ng Amerika sa Pilipinas. Maraming salamat din sa inyo at sa ating mga tagipakinig. Okay. Yan po si Sergio Ortiz Luis, ang Pangulo po ng Philippine Exporters Confederation of PhilExport at kanyang tinalakay ang kanyang mga saloobin patungkol nga dito sa taripa na ipinataw sa atin ng Amerika. At syempre, apektado talaga tayo dito sa Pilipinas. Biruin ninyo, 20% na tariff rate ipinataw sa atin
na mataas pa sa 17% na nauna sa ating ipinataw noong Abril. Yan ang talagang kailangan ikonsidera ng ating pamahalaan. Siyempre, napakataas nito at sabi nga ni Mr. Sergio ay medyo nabibigatan narito ang ating mga exporters at kailangan talaga ng matinding suporta mula sa pamahalaan. Kailangan na ng mga exporters ang suporta ng pamahalaan at syempre para makabangon naman ang industriya ng export sector sa ating bansa. At marami pa tayong tatalakayang mga issue dito sa Global na Tayo. Makalipas lang po ang ilang mga paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong tatlong kategorya, 3K, 5K, at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaang ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. It's a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Okay, nagbabalik po tayo dito sa programang Global na Tayo.
dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, Jerome Toledo, pansamantalang humahalili sa main host ng ating programang si Mr. Ray Sampang. At syempre, ito may natanggap nga tayong impormasyon nga mula dito sa Department of Foreign Affairs kung saan nga 8 sa 21 Pilipino nga marino na tripulante ng lumubog na MV Eternity Sea diyan po sa Red Sea. Yan yung barko na inatake ng mga Houthi rebels, no? Okay, sa pamagitan ng drone, tama ba, o drone o speedboat attack ng mga Houthis noong nakaraang linggo. Ayan, 8 po sa 21 Pilipino seafarers ang ligtas na nasagip dyan sa Red Sea. At sa kasalukuyan po ay nandyan na ang 8 nailigtas na mga seafarers sa Port of Jizan sa Saudi Arabia. Yan po ang impormasyon na yan ay galing po sa ating Department of Foreign Affairs. So, kung makakakuha tayo ng impormasyon sa DFA, itatanong natin sana kung paano yung naging pagsagip sa 8 Pilipinong seafarers dyan sa MV Eternity Sea. At syempre kung kailan ba sila makakauwi o kung magiging mabilis ba ang pagpoproseso sa kanila at ano yung magiging proseso sa kanila kasi matindi ang kanilang pinagdaanan. Syempre yung mga kaliwat ka ng pag-atake mula sa mga Houthi rebels at the same time nasa gitna pa sila ng karagatan at matinding troba ang inabot ng ating mga seafarers dyan. Kaya kailangan talaga ng matinding intervention at syempre magkaroon man lang sila ng kahit konting stress debriefing para makalimutan o mabawasan man lang yung kumbagay mga alalahanin ng mga seafarers na ito na naligtas nga ng mga otoridad dyan. At syempre ano yung mga magiging assistance para sa kanila. Syempre nawalan sila ng kita kahit papaano dito kasi natigil nga ang kanilang paglalayag at tinarget pa nga ng Houthis itong mga tinarget ng Houthis itong barko at syempre naapektuhan ng mga sakay nito kabilang na ang 21 Pilipino dito sa nangyaring ito. At syempre ilan pa ba ang mga inaasahan nating at kailangan pang asikasuhin ng DFA at kung ano ba mga nangyari sa kanila, kung sila ba ay nasa ligtas bang kalagayan o hindi, kailangan pang alamin yan ng ating Foreign Affairs Department. Yan po ang ating antabayanan sa mga susunod na mga oras o mga araw kung magkaroon man lang development dito sa pangyayaring ito dyan sa Red Sea. Ito, bago tayo magtapos, pag-usapan naman natin itong pang-ekonomiya. Siyempre, ang sektor ng manufacturing sa Pilipinas ay nakapagtala ng 10-month high growth nitong Mayo. At tumaas kasi ng 4.9% year-on-year basis ang manufacturing sector ng bansa. Mataas po yan ng 6 na punto o porsyento kumpara sa 4.3. Mataas ng 0.6 kumpara sa 4.3% nitong nakaraang Abril. At isa sa mga naging contributor sa paglago ng manufacturing sector ay ang mga sumusunod. Ito yung food products sa 15.7% mula sa 11.2%. At pangalawa ay ang transport equipment sa 13.5% mula sa 7.4%. At ito matatanda nga inaprubahan ng Board of Investments ang mahigit 15 bilyong pisong pamumuhunan sa manufacturing sa unang half ng taong 2025 na inaasang makakapag-generate ng mahigit 5,000 trabaho, di ba? Good news 'yan sa ating ekonomiya at syempre kaakibat ng mga investments na ito, itong 15 bilyong pisong pamumuhunan ay karagdagang trabaho na syempre talagang namang makakinabang ang ating mga Pilipino dito
sa ating bansa. At syempre ito, panghuli na lamang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suportado ng kanyang administrasyon ang isinasagawang drilling operations ng Malampaya Phase 4 dyan sa Palawan, kasabay ng kanyang pag-inspection sa pasilidad na doon nga sa karagatang sakop ng naturang lalawigan. At binigyan din ni PBBM sa kanyang Facebook post ang urgency na itap ang mga bagong gas reserves sa naturang oil field. Ito po kasi yung Malampaya ang nagbibigay o nagsusupply ng 20% energy supply sa Luzon. Ngunit ito nga sa kasamaang palad ay unti-unti nang numinipis ang reserba ng naturang oil field. Kaya kailangan ng magkaroon ng exploration sa naturang gas field. At ito, kahit na nag-explore na ang ating bansa ng mga makabagong uri ng enerhiya, kagaya ng solar at wind energy, kung matatandaan ninyo, nagkaroon nga ng inaugurasyon dyan ng Pangulo doon sa solar farm dyan sa Nueva Ecija. At syempre yung wind energy, kung alam nyo lang, yung Pilila Wind Farm at syempre doon yung mga windmill o wind farm doon sa kanyang baluarte, doon sa Ilocos Norte, yun. Mahalaga rin yun na kasama sa ating energy mix. O kahit gano'n pa man, mahalaga pa rin ng natural gas sa energy mix ng ating bansa. At syempre ito, kailangang ma-explore na itong Malampaya Phase 4 nang sa gayon ay makadagdag naman sa energy mix ng ating bansa at masupplyan ng kuryente ang mga Pilipino, particular diyan sa bahagi ng Luzon. At dyan po nagtatapos ang ating programang Global na Tayo ngayong araw na ito ng Martes, July 15, 2025. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical team, si Madam Susan Aison sa ating technical side. O diba? Napakabait po niyan sa personal. Napakaganda po niyan. Pag nakita niyo po yan, ako, hindi kayo magsisisi. Anyway, sa Wirecast operator naman, kasama natin si Hero Lucero. Wala tayo. Ayan. Yan. At kasama naman natin sa audio streaming si Mr. Leo Magpayo na ready na ang kanyang lunch. Okay. At ako naman po ang inyong lingkod, Jerome Toledo, hanggang sa muli sa edisyong ito o sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!